Nanawagan ng isang IP leader sa pamahalaan na bigyang diin ng pagpapatupad ng IPRALO sa Pilipinas na ginawa para sa karapatan ng mga katutubo. Pangunahin sa mga yan ang pagkilala sa kanilang teritoryo, pagprotekta sa kanilang ancestral domain at patuloy na pagsusulong ng kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at pamumuhay. Ayon kay Roland Rivera, Tribal Governor ng Tarlac, na nagsilbi rin bilang Commissioner ng National Commission on Indigenous People o NCIP noong 2006, 2010 at 2020 hanggang 2022 sa kabila raw ng umiiral na IPRALO o Republic Act No. 8371 na kilala rin bilang Indigenous Peoples' Right Act of 1997, tila hindi pa rin daw natututukan ng mga batas sa ilalim nito at hindi daw na ipatutupad ng tama. Kaya naman ang kanyang panawagan ay sana raw makarating sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ang aking panawagan, sana isabuhay ang IPRA naming pinaglaban. Ipaglaban talaga yung kung ano ang nasa provision ng IPRA. Kasi sa ngayon, maraming indigenous people's rights violation sa usapin na karapatan ng mga tutubo, karapatan ng lupang ninuno, maraming mga lupa na occupied by non-IP. Maraming mga issue and concern affecting IPs na hindi naman na-resolve. Pakatandaan natin, pinaglaban namin noon ang IPRA, creating NCIP to carry out the very mandate and provision of IPRA. Kaya maasa kami na ang NCIP make a very bold role in protecting the rights of indigenous people. Dapat po na magkaroon ng mandato, talagang dinan ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos, na bigyan ng diin ang NCIP na gawin kung anong dapat gawin pagdating sa usaping karapatan ng mga tutubo. Nanawagan din ito sa mga kasalukuyang nakaupo na Indigenous People of Mandatory Representation o IPMR sa buong bansa na sana'y patuloy nilang kilalanin ang mahahalagang nagawa ng mga dating opisyal ng NCIP na siyang naging katuwang upang maipasa ang IPRALO at iba pang karapatan ng mga IPs. Pero yung mga commissioner noon, chairman, during our time in 2009, the 4th Commission, ni isa sa amin. Yung mga iba patay na, pero hindi man lang kinikilala. Kung walang IP, walang IPRA. Kung walang IPRA, walang NCIP. Kung wala kami noon, walang IPRA. At kung walang IPRA, walang NCIP ngayon. Habang buhay ako, dapat malaman ng lahat ng katutubo sa Pilipinas ang aking ibinabahaging kwento. Kwento ng aming sakripisyo na higit 10 taon. Pero ngayon, kung sino lang ang nandyan, kung ano ang alam nila, yun na lang. Nakalimutan na nila ang nakaraan. Tandaan natin, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa katatapos lang din daw na Heroes Day, umaasa siyang sa mga susunod na taon ay masasama na sa mga kinikilala ng bansa ang mga katutubong naging tunay na bayani sa Pilipinas. Bilang panghuli, binigyang diin nito ang mahalagang gampanin ng IPRALO para sa kanilang hanay, kaya't marapat lamang daw na bigyang halaga at isabuhay ng lahat ng IPs ang naturang batas at huwag isawalang bahala ang mga nilalaman nito. Kaya sana na maayos natin lahat, ma-implement ng dapat at tama ang IPRA, may patupad ng NCIP ang dapat at tama. Pero ngayon maraming problema, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaisa. Ang panawagan ko sa lahat ng katutubo, magkaisa. Napakaswerte natin
Tayo lang sa buong mundo ang may batas kagaya ng IPRA. Kaya samantalin po natin, magkaisa tayo. Let us be united. Let's say peace and be united for development of indigenous people in our country. Ang IPRA ay nagbibigay karapatan sa mga IPs at Indigenous Cultural Communities o ICCs na protektahan ang kanilang sariling lupain na mula pa sa kanilang mga ninuno. Karapatang magpasya sa mga usapin na may kinalaman sa kanilang komunidad. Pagpapahayag ng kanilang saloobin sa mga isyu na makakaapekto sa kanilang buhay. Pagkakaroon nila ng partisipasyon sa mga proyekto at aktibidad na may kaugnayan sa kanilang teritoryo at marami pang iba. Samantala bilang bahagi naman ng patuloy na pagtulong ni Rivera, nakatakda itong mamahagi ng mga sapatos at iba pa sa ilang IP sa Tarlac mula sa URTV Cares. Para sa URTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.